Siya si Cameron Andaya, certified womanizer ng kanyang henerasyon. Parang damit kung magpalit ng mga babae. Lahat na nalilink sa kanya ay hindi nagtatagal. Sa edad na 30 ay wala pa siya nagiging girlfriend. Para sa kanya ay laruan lamang ang mga babae. Kapag naikaman niya na ang isang babae ay tapos na din sila. Wala siyang pakialam kahit maglupasay pa ang mga ito sa kanyang harapan. Para kasi sa kanya ay hindi niya kailangan mag-girlfriend o mag-asawa para lamang maibigay ang mga pangangailangan niya. Dahil marami mga babae ang nakapila at nagmamakaawan tikman siya. Gabi-gabi siya laman ng mga disco bar kasama ng 2 kaibigan na hindi rin nagpapahuli sa pagiging babaero. Bro, nakikita mo ba yung babaeng nakapig dress? Turo ni Reynold sa babaeng nasa kabilang table. Yap, kanino pa nga napapansin, panay yung tingin sa akin. Natatawang sagot ni Cameron sa kaibigan. Oh, yun naman pala, bakit hindi mo papuntahan at pagkatapos dalhin mo sa hotel? Napangiwi bigla si Cameron sa sinabi niyo ni Reynold. Oo, babaero siya, pero mapili siya sa babae. Gusto niya sa babae ay maganda at sexy, syempre makinis at magaling gumiling. Hindi ko siya type dude. Nakikita mo ba? Ang intim kaya niya. Sabay naman nagkatawanan ang 2 kaibigan ni Cameron. Sa bagay, pero alam mo, ang mga ganyang tipo ng babae, ang virgin pa, masyado kasi silang pakipot. Natawa naman si Cameron at tinignan mabuti ang babaeng nasa kabilang table. Anong pakipot ang pinagsasabi mo dyan? Kanina pa nga yan nakatingin sa akin, di ba? Halos lumuwa na ang mga mata niya sa kakatingin, pero ayaw pa rin tumigil. Naiiritang sagot naman ni Cameron kay Michael. Ayaw mo ba siya subukan? Ikaw din, sayang. Kaysa naman mabokya ka ngayong gabi. Sabay sabi sa kanya ng 2 kaibigan. Tumawa lamang si Cameron sabay sunod-sunod na umiling sa 2. Samantala, hindi naman maiwasan ni Zia ang humanga sa lalaking nakaupo sa kabilang table. Sa tanong buhay niya ay ngayon lamang siya nakakita ng ganong kagwapong lalaki. Napaka-perfect nitong tignan. Crush mo si Cameron, no? Ani sa kanya ng kaibigang si Rita. Hindi Maagap niya sagot sa kaibigan. Pose, hindi daw, pero kanina mo pa siya tinitignan. Alam mo Zia, babaero yang si Cameron, kaya wag na wag kang magkakagusto dyan kung ayaw mong masaktan. Paalala sa kanya ng kaibigan. Ikaw talaga ang advance mo mag-isip. Huwag kang mag-alala, tatandaan ko yung mga sinabi mo. Saka hindi ako nagpunta dito para sa lalaki. Nandito ako para hanapin ang mama ko. 5 taong gulang pa lamang si Zia nang lumuwas ng Maynila ang kanyang ina upang magtrabaho. Ayaw sanang pumayag ng itay niya, ngunit mapilit ang kanyang ina. Para daw ito sa kanilang pamilya. Sa nakalipas na 1 taon, panay ito kung magpadala ng pera sa kanila. Bukod doon, araw-araw din itong tumatawag mula umaga hanggang gabi. Ngunit na mag2 taon sa Maynila ang kanyang ina, ay naging madalang na ang pagtawag nito sa kanila. Maging ang pagpapadala ng pera ay naging madalang na rin. Hanggang sa isang araw, nalaman na lamang ng itay niya na nagpakasal ng inay niya sa amo nito. Labis na nasaktan ng itay niya sa ginawang pagpapakasal ng kanyang ina dahilan upang kitilin nito ang sariling buhay. Sa murang edad ni Zia ay nakaramdam siya ng galit at pagkasuklam para sa kanyang ina. Dahil ito ang dahilan kaya maaga siya nawalan ng ama. Ang bunsong kapatid ng itay niya ang kumukop sa kanya. Pinagpaaral siya nito hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo. Pagka-graduate ni Zia ng kolehiyo ay kaagad siya nagdesisyon lumuwas ng Maynila upang maghanap ng trabaho at hanapin ng ina. Pansamantalang tumutuloy si Zia sa apartment ni Rita habang naghahanap ito ng trabaho. Kaklase niya si Rita since elementary hanggang high school. Yun nga lang, nagkahiwalay silang magkaibigan na mag-college si Rita sa Maynila. So ano nang plano mo ngayon? Hanapin mo na agad ang mama mo? Hindi. Siguro, maghahanap na muna ako ng trabaho para makapag-ipon. Saka ako nahahanapin si inay. Hanggang ngayon kasi, sariwa pa rin sa aking isipan ng ginawa niyang pagtataksil kay itay. Nakatatak na sa puso't isipan ni Zia ang galit para sa ina. Ito ang sinisisi niya sa pagkamatay ng kanyang itay. Kung hindi ito nagpakasal sa ibang lalaki, buhay pa sana hanggang ngayon ang itay niya. May ama pa sana siyang nasasandalan. Pero dahil sa ginawa ng kanyang magaling na ina, ay wala na. Ulila na siya lubos. Alam ko, hiring ngayon ng kumpanya ni na Cameron. Gusto mo ba mag-apply sa kanila? Talaga, Rita? Oo, nakausap ko kasi yung dati niyang sekretary. Aalis na kasi ito, uuwi na ng probinsya. Baka gusto mong maging sekretary ni Papa Cameron. Natawa naman si Zia sa kaibigan dahil kilig na kilig ito habang binabanggit ang pangalan ni Cameron.
Kakasabi mo lamang kanina na babaero si Cameron, tapos ngayon ikaw naman tong kilig na kilig. Biro niya sa kaibigan. Ang gwapo at yummy kasi niya. Sayang nga lang hindi niya ako type. Hayaan mo na, marami naman lalaki dito sa mundo, hindi lang siya. Basta ako gusto ko katulad ni Itay yung lalaking mamahalin ko. Naku, good luck na lang sa'yo friend. Bibihira na kasi ngayon ng lalaking matino at loyal. Lalo na dito sa Maynila, naglipa na dito ang mga manluloko, hindi marunong makontento. Alam ko naman yon, Rita. Pero marami pa rin namang matitino, basta maging mabusisi ka lamang sa pagpili ng lalaking mamahalin mo. Dahil hindi siya sanay uminom ng alak, kaya naman pasuray-suray siya naglakad patungong restroom. Wala sa sariling binuksan ni Zia ang pintuan at pumasok. Ngunit nalaki ang mga mata niya na makitang puro mga lalaki ang nandoon. Dahil sa pagkagulat ay nagsisisigaw si Zia. Ngunit may mga kamay na tumakip sa kanyang bibig at hinila siya palabas ng banyo. Bitawan mo nga ako! Sigaw ni Zia habang patuloy na nagpupumiglas. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang bitawan siya ng lapastangan na humila sa kanya. Halos malaki ang mga mata ni Zia na makilala kung sinong humila sa kanya palabas ng banyo. Ikaw? Gulat niyang turo sa lalaki. Yeah, ako nga. Next time kung gagamit ka ng banyo, siguraduhin mong banyo ng mga babae ang papasukan mo. Hindi banyo ng mga lalaki. O baka naman kaya ka pumasok sa banyo ng mga lalaki kasi sinusundan mo ko. Tama ba ko? Nanguuyam na sabi sa kanya ng lalaki. Walang iba kundi si Cameron. Huwag kang feeling, hindi kita sinusundan. Hindi maiwasan ni Zia ang magtaray sa lalaking kausap. Nagkamali lang naman siya ng banyong pinasukan tapos sasabihin nito na sinusundan siya nito. Oo, aaminin niyang crush niya ang lalaki pero hanggang doon lang yon. Wala pa sa isip niya ang pakikipagrelasyon lalo na sa katulad ni Cameron na babaero. Ang kailangan ni Zia ay trabaho at makapag-ipon ng pera upang may magamit siya sa paghahanap sa ina. Oh, talaga? Ang akala mo ba'y hindi ko alam na kaninong pa ako tinitignan? Na halos mabali na yung liig mo sa kakalingon sa table namin? Ani ni Cameron na may kasamang ngisi. Huwag kang feeling, dahil hindi ikaw ang tinitignan ko. Sagot ni Zia sa lalaki. Malalapitan sana siya ni Cameron nang mabilis niya itong sampalin na ikinagulat naman ito. Hindi porke gwapo ka, magkakagusto na sa'yo ang lahat ng babae dahil hindi yun mangyayari. Pahabol niya pang sabi sa binata. Kahit hirap maglakad ay pinilit ni Zia na makabalik sa kanilang table ni Rita. Umuwi na tayo. Ayoko na sa lugar na to, Rita. Ani niya sa kaibigan sabay hila dito palabas ng bar. Ngunit hindi pa man sila nakakalabas ng bar nang harangin sila ni Cameron. Madilim ang mukha nito na nakatingin sa kanya. Tumabi ka nga dyan, dadaan kami. Asik niya sa lalaki. Sa tingin mo talaga papalampasin ko ang ginawa mong pagsampal sa akin? Sandali, tama ba narinig ko? Sinampal mo si Cameron? Singit ni Rita sa kanilang pag-uusap. Oo, sinampal ko ang lalaki niyan. Feeling gwapo kasi. Oh my God, Zia! Alam bang ikaw palang kauna-unahang babaeng nanampal sa mukha na nag-iisang Cameron Andaya? Pinalisikan ni Zia ng mga mata ang kaibigan. See? Mabuti pa tong kaibigan mo. May alam tungkol sa buhay ko. Samantalang ikaw, wala. Etong tatandaan mo. Hindi ko palalampasin ang ginawa ang pananampal sa akin. Banta sa kanya ni Cameron. Bahala ka! Walang pakialam na tinabig ni Zia ang lalaki upang makalabas ng bar. Ngunit sa gulat niya ay hinila siya nito at walang paalam na inangkin ang mga labi niya. Dahil sa pagkagulat ay hindi ka agad nakapag-react si Zia. Ngunit nang kagatin ni Cameron ang ibabang labi niya ay doon lamang siya natauhan. Sasampalin sana ni Zia ang lalaki ngunit maagap nitong nahawakan ang kamay niya. Subukan mo ulit sampalin ng gwapo kong mukha. Hindi lang halik ang kukunin ko sa'yo, kundi pati ang katawan mo. Ani sa kanya ni Cameron na may ngisi sa mga labi. Bastos! Inis niyang tinulak si Cameron sabay hila kay Rita palabas ng bar. Pagdating sa sakayan ng jeep ay kagad silang pumara. Uy girl, share mo naman sa akin ang lasa ng halik ni Papa Cameron. Masarap ba? Kinikilig na tanong sa kanya ni Rita pero pinandilatan lamang niya ito ng mga mata. Masama ang lasa ng halik niya kasi sama ng ugali niya. Nagngingit-ngit niyang sagot sa kaibigan. Nasabi mo lang yan dahil inis ka sa kanya. Pero aminin mo, nagustuhan mo rin yung halik niya sa'yo. Panunukso pa sa kanya ni Rita. Malalim na napabuntong hininga si Zia nang maalala ang ginawang paghalik sa kanya ni Cameron. Sa totoo lang ay kay lambot ng mga labi nito at kay tamis. Pero inis pa rin siya sa lalaki. Hinalikan siya nito nang walang paalam.
Samantala, abot tenga naman ang ngiti ni Cameron nang bumalik sa kanilang table. Akala ko ba hindi mo type si Miss Morena? Bakit mo hinalikan? Kaagad na tanong sa kanya ni Reynold nang makaupo siya sa upuan. Oo nga, pero base sa nakita namin ni Reynold, ikaw to na unang humalik sa kanya. Segunda naman ni Michael sa sinabi ni Reynold. Ginawa ko lang yon upang gantihan ng babaeng yon sa ginawa niyang pagsampal sa akin. Talaga lang ha? Hindi nagustuhan ni Cameron ang tono ng boses ni Reynold. Para kasing hindi ito naniniwala sa sinasabi niya. Change topic. Ayokong pag-usapan ng babaeng yon. Umiinit lamang ang ulo ko. Sabi ni Cameron sa mga kaibigan. Sunod-sunod ang ginawang pagtungga ni Cameron sa boteng may lamang alak hanggang sa maubos ito. Kinabukasan, nang magising si Zia ay masakit ang kanyang ulo. Kagad siyang bumangon at nagtungo ng banyo para maligo. Habang kumakain ng almusal, ay muli siyang tinanong ng kaibigan kung mag-a-apply ba siya sa kumpanya ni Cameron. Sa tingin mo talaga, pagkatapos ng ginawa sa akin na walang hiyang lalaking yon, mag-a-apply pa ako sa kumpanya niya? Siyempre hindi. Nakasimangot niyang sagot sa kaibigan. Sayang, mataas pa naman sila magpasahod sa mga employees nila. Kahit na, ayoko pa rin. Mag-a-apply na lamang ako sa iba, kaysa makasama ang bastos na lalaking yon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ni Zia ang ginawang paghalik sa kanya ni Cameron. Nagagalit si Zia sa lalaki dahil ninakaw nito ang kanyang first kiss. Ang gusto pa naman sana ni Zia ay magganap yon sa isang romantic na lugar, hindi katulad ng ginawa ni Cameron. Ikaw ang bahala, paano mauna na ako sa'yo? May dadaanan pa kasi akong katrabaho eh. Tumango siya kay Rita. Nang mapag-isa sa apartment ay niligpit muna ni Zia ang kanilang pinagkainan bago nagbihis. Hindi alam ni Zia kung saan maghahanap ng trabaho, pero kailangan niyang lakasan ng loob para sa pangarap at mahanap ang kanyang ina. Maghapon naghanap ng trabaho ang dalaga, ngunit bigo siya makahanap ng trabaho na labis niyang kinalungkot. Patawid na sana ang dalaga nang kamuntikan siya mabangga nang rumaragas ang kotse. Mabuti na lamang at mabilis na nakapagpreno ang driver na nasabing kotse. Sa inis ni Zia ay nilapitan niya ang kotseng kamuntikan ng makabangga sa kanya. Akmang kakatukin na sana niya ang pintuan nang bumukas yon. Mula roon ay lumabas ang isang magandang babae. Sa tingin ni Zia ay matanda lamang siya ng ilang taon sa babae. Sorry miss, nasaktan ka ba? Tanong sa kanya ng babae. Halata ang panginginig ng boses nito habang nagsasalita. Hindi ako nasaktan, pero sa susunod magdahan-dahan ka naman sa pagmamaneho. Hindi mo pag-aari ang kalsadan to. I know, medyo problemado lang kasi ako kaya nagkakaganito ako. Nakaramdam naman ng hindi maipaliwanag na awa si Zia para sa babaeng kaharap. Kung may problema ka, hindi solusyon ang pagpapakamatay, lalo na ang mandamay ng mga inosenteng tao. Walang problema ang hindi nasusolusyonan, basta magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Yeah, you're right. Anyway, I'm Pauline Hanson. And you are? Pagpapakilala sa kanya ng babae, sabay lahad ng isang palad nito. Na malugod naman tinanggap ni Zia. Zia Corpus. Niyaya siya ni Pauline na magkape sa isang coffee shop. Ayaw sanang pumayag ni Zia, ngunit mapilit si Pauline kaya pumayag na lamang siya. Pasensya ka na talaga sa nangyari kanina ha. Medyo magulo lang ang isip ko. May sakit kasi ang daddy ko eh. Okay lang Pauline, wala naman yun sa akin. Sorry din kung natarayan kita. Maghapon kasi ako naghahanap ng trabaho, ngunit bigo ako. Kailangan ko ng trabaho para mahanap ko ang aking inay. Naghahanap ka ba ng trabaho? Oo eh. Bakit? May alam ka bang trabaho na pwede kong pasukan? Lakas loob niyang tanong kay Pauline. Tama-tama, kailangan ko ng assistant sa butik ko. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Talaga? Naku, hulog ka ng langit sa akin, Pauline. Salamat. Labis ang tuwa na darama ni Zia dahil sa wakas may trabaho na siya. Sadyang mabait ang Panginoon sa kanya dahil bukod sa may trabaho na siya ay may boss pa siyang mabait. Kinabukasan nga ay nagumpisa na sa trabaho ang dalaga bilang assistant ni Pauline sa butik nito. Halos malula si Zia sa iba't ibang klase ng mga bag na naroon na kay mamahal ng presyo. Sa tingin ni Zia, tanging mayayaman lamang ang pwede makabili ng ganun kamahal na mga bag na halos milyones ang halaga. Naging maganda ang trabaho niya kay Pauline. Bukod sa mabait itong amo, ay magaan din ang loob niya dito. Kung minsan ay binibigyan pa siya nito ng mga kung ano-ano. Ayaw man niyang tanggapin pero mapilit ito. Gaya na lamang ngayon, nagpasama ito sa kanya na mag-shopping. Nagtaka pa si Zia nang iabot sa kanya ni Pauline ang ilang pirasong paper bags. Ano to, Ma'am Pauline?
Nagtatakang tanong niya sa amo nang iabot nito sa kanya ang paper bags. Bakit may ma'am na naman? Pauline na lang ang itawag mo sa akin. Total hindi naman nagkakalayo ang edad natin. Saka parang ate na ang turing ko sa'yo. Pero nakakahiya naman sa'yo, amo kita tapos. Huwag mo nang problemahin yon. Basta gusto ko, Pauline lang ang itatawag mo sa akin. Hindi na ma'am, okay? Naiilang man ay pumayag na lamang ang dalaga. Samantala, nagpatuloy naman si Cameron sa pagiging playboy na labis na ikinagagalit ng kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama. Paano ba naman, 30 na ito, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin itong balak na magseryoso sa buhay. Dad naman, kung sesermonan niyo ako dahil sa pagiging playboy ko, please lang, huwag ngayon, pagod ako. Gusto ko na magpahinga, okay? No, Cameron, ilang taong ka na naming hinahayaan sa gusto mo? Nakapag-decide na kami ng mama mo na ipakasal ka sa anak ng bagong business partner natin. Alam ni Cameron na hindi nagbibiro ang kanyang ama at yun ang hindi niya papayagan. Hindi pa siya handa mag-asawa at mas lalong hindi pa siya handa mag-goodbye sa buhay pagkabinata. Marami pa siyang gustong gawin sa buhay at magagawa lamang niya yon kapag malaya siya. No, Dad. Hindi ako papayag na panghimasukan niyo ang sarili kong buhay, lalo na ang usapin pag-aasawa. Buhay ko to at ako ang masusunod kung kailan ako mag-aasawa at kung sino ang magiging asawa ko. Ngunit tinawanan lamang siya ng kanyang ama na labis niyang kinainis. I'm your father, Cameron. Ako ang masusunod sa bahay na to. Kaya umayos ka dahil bukas ng gabi makikilala mo na ang future wife mo. Yun lamang at mabilis na siyang tinalikuran ng kanyang ama. Dahil sa inis ay niyaya ni Cameron ang mga kaibigan na uminom. Gusto niyang magpakalasing. Gusto niyang makalimutan ng inis na nararamdaman para sa kanyang ama. So anong plano mo ngayon, bro? Papayag ka bang magpakasal sa anak ng business partner niyo? Hindi. Kilala mo ko, Michael. Ako ang tipo ng taong hindi basta-basta napapasunod ng kahit sino. Gagawa ko ng paraan upang hindi matuloy ang gusto nila. How? Mabuti sana kung may girlfriend ka. Kaso wala. Ani naman ni Reynold. Alam mo bro, dahil sa sinabi mo nagkaroon ako ng idea. Nakangising sabi niya sa kaibigan. Anong idea naman yan? Halos sabay pantanong sa kanya ng mga kaibigan. Kailangan ko makahanap ng babaeng magpapanggap bilang girlfriend ko. Upang mapabilis ang paghahanap ko, kailangan niyo akong tulungan. Sure, walang problema bro. Basta ikaw. Sa dami ng mga babaeng patay na patay sa'yo, tiyak kung hindi tayo mahihirapan maghanap ng babaeng papayag sa alok mo. Tama naman ang sinabi ni Reynold. Ngunit ayaw ni Cameron ng babaeng may gusto sa kanya. Baka maging problema pa sa bandang huli. Ang gusto ni Cameron, yung babaeng walang gusto sa kanya para pagkatapos ng trabaho ay tapos ang usapan. Willing siyang magbayad kahit magkano, basta mapaniwala lamang ang mga magulang niya na may nobya na siya. Wait, naalala ko yung babaeng morena. What if siya magpanggap na girlfriend mo? Ani ni Michael dahilan para masamid si Cameron. Ayoko sa babaeng yon, masyado matapang. Daig pang tigre sa katapangan niya. At isa pa, baka hindi maniwala si Dad kung siya magpapanggap na girlfriend ko. Bakit mo naman nasabi, bro? Oo nga, Cameron. Ang ganda kaya niya, pinay na pinay ang beauty. Ani naman ni Reynold. I don't know. Basta ayoko lang sa kanya, period. Madaling araw na makauwi si Cameron. Pagkapasok niya ng kwarto ay kagad siyang nahiga. Kinabukasan, araw ng Sabado, sinadya ni Cameron na tanghali na gumising. Total, wala naman siyang pasok kapag araw ng Sabado at Linggo. Pagkatapos kumain ng breakfast, ay nagpasya siya magtungo ng mall. May kailangan siyang bilhin. Habang papasok ng department store si Cameron, ay isang babae ang kanya nakabanggaan. Mabuti na lamang at maagap niya itong nasalo, kundi baka natumba na ito. Pareho pa silang nagulat na makilala ang isa't isa. Si Cameron ang una nakabawi sa pagkagulat. Sinasabi ko na nga ba't sinusundan mo talaga ako? Excuse me? Hindi kita sinusundan. Bakit? Pag-aari mo ba ang mall na to? Hindi. Hindi naman pala. Tapos wagas ka kung makasabi na sinusundan kita. Alam mo, Mr. Filingero, malawak tong mall. Maraming tao. Kaya huwag mo na lang akong pansinin, okay? Tatalikuran na sana ni Zia ang lalaki nang muli ito magsalita na ikinatigil niya. May proposal ako sa'yo, Miss Sungit, at babayaran kita ng malaking halaga. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Cameron sa babae. Zia ang pangalan ko, hindi Miss Sungit. Inis niyang pagtatama kay Cameron. Whatever. Niyaya siya ni Cameron sa isang restaurant upang doon nila pag-usapan ang sinasabi nitong proposal sa kanya. Sa totoo lang, hindi kita gusto. Pero wala na akong choice. So, I'll just settle for you.
Aba, hindi ko na problema yon. Anong proposal ba ang sinasabi mo? Gusto kong magpanggap ka bilang girlfriend ko. Babayaran kita kahit magkano. Just make sure you do your job well. Ayoko nga. Why? Paluloko ang gusto mong gawin ko. Oo, mahirap ako. Pero ni minsan hindi ko naisip na manloko ng kapwa ko. Ang arte mo naman. Babayaran kita kahit magkano. Basta pumayag ka lang sa gusto ko. Hindi ako maarte. Ayoko lang na manloko ng tao. Hindi ko kasi gawain yon. Sorry, pero hindi ko magagawa ang gusto mo. Humanap ka na lang ng iba na papayag dyan sa kabaliwan mo. Kaagad na tumayo si Zia at lumabas ng restaurant. Ngunit hinabol siya ni Cameron. Hinarangan nito ang kanyang daraanan. Please, Zia, tulungan mo ako. Ikaw na lang ang naisip ko na pwedeng magpanggap bilang girlfriend ko. Hindi alam ni Zia kung ano ang magiging reaksyon, kung maaawa ba siya o matatawa sa lalaki. Pasensya ka na talaga, pero hindi ko matatanggap ang alok mo. Okay, fine. Ganito na lang. Magpanggap ka bilang girlfriend ko. Bilang kapalit sa gagawin mo, tutulungan kitang mahanap ang nanay mo. Nagulat naman si Zia sa sinabing yun ni Cameron. Paano mo nalaman na hinahanap ko inay ko? Secret. So ano, pumapayag ka na ba sa alok ko sa'yo? Sa kagustuhan ni Zia na mahanap ang kanyang ina ay pumayag siya sa gusto ni Cameron. Ang magpanggap bilang nobya nito. Ilang araw ba ako magpapanggap na girlfriend mo? Hindi ko rin alam, basta tutuparin ko ang deal natin. Bukod doon, babayaran pa kita ng malaking halaga. Kailangan mapaniwala natin ang mga magulang ko na girlfriend kita at mahal natin ang isa't isa. Nakalok ba maraming babaeng patay na patay sa'yo? Bakit hindi sila ang kunin mo? Nang sa ganun, hindi ka na mahirapan pa. Ayoko sa kanila. At least, kung ikaw ang kukunin ko, ay wala akong magiging problema sa'yo. Sabi mo nga, wala kang gusto sa akin. Di ba? Oo naman. Kailan ba ako mag-uumpisa para makapaghanda na ako? Bukas ng gabi. Susunduin kita sa bahay mo. Ako nang bahala sa susuotin mo. Huwag na, marami naman akong damit. Saka hindi ako sanay sa mga sosyal na damit. Wala kang choice kundi ang sumunod sa mga sasabihin ko. Ayoko naman na maging basahan ka sa paningin ng parents ko. His, ang kulit mo. Bahala ka nga. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpresenta si Cameron na ihatid si Zia sa apartment nila ni Rita. Salamat sa paghatid mo sa akin. Tumango lamang sa kanya si Cameron saka pinaandar ang kotse. Hinintay muna ni Zia na makalayo ito bago pumasok sa loob ng apartment. Kahit si Rita ay nagulat sa alok sa kanya ni Cameron. Ay grabe, ang swerte-swerte mo girl. Ikaw na talaga. Kinikilig nitong sabi. Paano ko naging swerte? Una, hinalkan ka ni Papa Cameron sa bar. Tapos ngayon naman, inalok ka niya na magpanggap ng girlfriend niya. Mukhang nahuhulaan ko na ang susunod na iaalok niya sa'yo. Ano naman yon? Sasabihin niya sa'yo, pwede ka ba magpanggap na asawa ko? Ngayon pa lang Zia, kinikilig na ako. Natatawa na lamang si Zia sa kaibigan kung ano-ano ang pinag-iisip nito. Hindi siya pabor sa gusto ni Cameron. Kasalanan sa Diyos ang manloko ng tao, pero para sa inay niya ay gagawin niya. Ewan ko sa'yo Rita, kung ano-anong pumapasok dyan sa isip mo. Mabuti pa siguro magpahinga na tayo. Asus, nahiya ka pang aminin sa akin na excited ka rin. O siya, sige na, good luck na lang sa'yo para bukas. Kinabukasan, habang nasa trabaho ay hindi mapakali ang dalaga. Lalo na't ilang oras na lamang ay maggagabi na. Kinakabahan siya sa gagawing pagpapanggap bilang girlfriend ni Cameron. Wala siya masyadong alam sa binata, maliban sa mayaman at babaero ito. Nag-aalala ito sa mga itatanong sa kanya ng parents ni Cameron. Paano kung hindi niya masagot ng tama? Pagkalabas galing trabaho ay dumiretso kaagad siya ng uwi. Hindi na niya dinaanan si Rita. Pagdating ng apartment ay siya naman pagdating ni Cameron. Anong ginagawa mo dito? Di ba alas 7 pa ang usapan natin? Hinatid ko lang tong damit at sapatos na gagamitin mo. Gusto kong maganda ka pagharap mo sa parents ko mamaya. Hindi nga ako sanay na magsuot ng sosyal na damit, lalo na mag-heels, baka matapilok pa ako. Kaya mo yan, basta relax ka lang. Saka hindi naman ako aalis sa tabi mo. Aalalayan kita hanggang sa maging komportable ka. Okay, basta wag na wag mo kong hahalikan ha? Kundi manghihiram ka talaga ng mukha sa aso. Banta pa ni Zia sa lalaki na kinatawa naman nito. Pagka-uwi ng bahay ni Cameron ay sinalubong siya ng kanyang ama. Niyaya siya nito sa study room. May mahalaga daw silang pag-uusapan. Tungkol saan ang pag-uusapan natin, Dad? Ano to sinasabi sa akin ng mama mo na may nobya ka nang ipapakilala sa amin? Yes, Dad. Mamaya makikilala niyo na siya. Kaya pwede ba? Huwag niyo na akong ipagpilitan pa sa anak ni Mr. Lim dahil may girlfriend na ako. Okay.
Hindi na kita pipiliting pakasalan ng anak ni Mr. Lim in one condition. Magpakasal na kayo ng girlfriend mo sa lalo madaling panahon. Gusto ko na magkaroon ng apo. Napatayo bigla sa kinauupuan si Cameron. Allergy siya sa salitang kasal. Hindi pa siya sawa sa buhay pagkabinata. Relax lang, Dad. Darating din tayo dyan. Hindi na ako makapaghintay pa, Cameron. Bilisan mo na, sayang ang oras, lumilipas. Napapuntong hininga na lamang si Cameron sa sinabi ng kanyang ama. Mabilis na lumipas ang mga oras. Hindi na siya bumaba ng kotse. Hinintay na lamang niya lumabas ang dalaga. Hindi mawari ni Cameron ang nararamdaman. Kanina pa niya iniisip ang magiging itsura ni Zia sa gown na binili niya. Sa totoo lang, maganda ang dalaga. Morena ito, matangkad at sexy ito. Bukod doon, binayayaan din ito ng magandang muka. Ilang sandali pa ay nakita niyang bumukas ang pinto. Mula roon ay lumabas si Zia. Halos mapanganga si Cameron nang masilayan ang dalaga. Bagay na bagay kay Zia ang binili niyang cocktail dress na kulay black. Bumagay din ang ayos ng buhok nito. Perfect. Wala sa sariling sabi niya habang nakatingin pa rin sa dalagang palapit sa kanya. Kaagad niyang pinagbuksan ng pintuan ang dalaga habang hindi inaalis ang mga mata sa dalaga. Pasensya ka na kung natagalan ako sa loob. Medyo naiilang kasi ako dito sa suot kong dress. Hindi ako sanay na... Napakaganda mo. Bagay na bagay sa iyong suot mo. Putol niya sa sasabihin nito. Salamat. Nahihiyang sagot sa kanya ni Zia. Nang makarating ng bahay ni na Cameron, ay doon lamang napatunayan ni Zia kung gaano kayaman ang mga andaya. Bakuran pa lang kasi lawak na ng isang buong bahay at makikita sa garahe ang iba't ibang klaseng mga sasakyan. Doon pa lang ay halos malula na ang dalaga, lalo na nang pumasok sila sa loob ng bahay. Napansin ni Cameron na nag-aalangang pumasok si Zia. Hinawakan niya ang kamay nito at iginiya papasok ng bahay. Bakit? May problema ba? Parang natatakot kasi akong tapakan ng sahig niyo, sobrang kintab at ang linis. Narinig ni Zia ang mahinang pagtawa ni Cameron, sabay pisil ng kamay niya. It's okay, masasanay ka din. Dumiretso na sila sa dining area, naroon na ang mga magulang ni Cameron. Ngayon, alam na ni Zia kung bakit gwapo ang lalaki, may pinagmanahan pala ito. Napakaganda ng mama nito habang kamukha naman ni Cameron ang kanyang ama. Ipinaghila siya ng upuan ng binata. Pagkatapos, inaupo ito sa kanyang tabi. Magandang gabi po, ma'am. Sir. Bati ni Zia sa mag-asawang andaya. Good evening, Iha. What's your name? Ani ng mama ni Cameron. Zia Corpus po, ma'am. Magalang niyang sagot sa ginang. Call me Tita Amalia. Anyway, saan kayo nagkakilala nitong mabait kong anak? Sa bar po. Oh, I see. Ilang months na kayo magkarelasyon? Nalunok bigla ni Zia ang sariling laway. Hindi niya inaasahan na tatanungin siya ng ganon ng papa ni Cameron. 3 buwan po, sir. Dad, mamaya na kayo magtanong kay Zia. Sa ngayon, kumain na muna tayo, okay? Singit ni Cameron sa pag-uusap nilang tatlo. Tahimik lamang sila habang kumakain. Maraming pagkain nakahanda sa hapagkainan. Daig pa nito ang fiesta. Samantalang sila ay iisang ulam lamang, kung minsan ay wala pa. Nang matapos kumain ay naglabas ng 3 klaseng dessert ang mga katulong. Dahil hindi mahilig sa matamis si Zia, kaya nanatili lamang siya nakaupo. Bakit tayo muntik man ng dessert? Hindi mo ba gusto? Ani ng mama ni Cameron. Hindi po, tita. Hindi kasi ako kumakain ng matatamis. Pasensya na po. Paghingi niya ng paumanhin sa ginang. Oh, really? Kaya pala ang sexy mo, Iha. Nang matapos kumain ay nagtungo sila sa living room. Magkatabi silang naupo ni Cameron. Halos magkadikit ang kanilang mga balat. Gusto kong magpakasal na kayong dalawa sa lalong madaling panahon. Kasal? Gulat na tanong ni Zia sa ama ni Cameron. Yes, Iha. Total, nasa tamang edad na kayong pareho. So bakit pa natin patatagalin kung doon din naman ang punta niyong dalawa? Right, son? Gustuhin man tumanggi ni Cameron sa sinabi ng ama pero hindi niya magawa. Natagpuan na lamang niya ang sarili na pumapayag sa gusto nito. Marami pa silang napag-usapan bago sila iniwan ng mga magulang niya sa living room. Hoy, anong kasalang pinagsasabi mo kanina? Bakit hindi mo tinutulan ng gusto ng papa mo? Pwede ba? Zia, relax ka lang. Alam kong ginagawa ko. Trust me, okay? Baka nakakalimutan mo. Wala sa usapan natin ng pagpapakasal. Ang usapan natin, magpanggap lang ako bilang girlfriend mo. Maliban doon, wala na. I know.
Alam mo naman pala, bakit oo ka ng oo kanina? Hays, pinapainit mo na naman ang ulo ko. Titigil ka ba dyan o hahalikan kita? Sukat sa narinig ay biglang tumahimik si Zia, bagay na kinatawa naman ni Cameron. Ihatid mo na ako, gusto ko nang umuwi at magpahinga. Okay, masusunod po, mahal na prinsesa. Tahimik lamang silang dalawa habang nasa biyahe. Wala may gustong magsalita. Nalingunin ni Cameron si Zia ay tulog na pala ito. Kaya pala ang tahimik nito. Natukso si Cameron na pagmasdan ang natutulog na dalaga. Ngayon lamang niya napagtanto kung gaano ito kaganda sa malapitan. Naalala tuloy niya nang gabing hinalikan niya ang dalaga sa bar. Ilang araw bago niya nakalimutan ang lasa ng mga labi nito. At ngayon, habang pinagmamasdan ng dalaga, ay para ba natutukso siya na halikan ulit ito. Pero hindi pwede. Wala yon sa usapan nila. Samantala, naramdaman naman ni Zia na may mga matang nakamasid sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Gwapo mukha ni Cameron ang kanyang nakita. Hinayos ni Zia ang sarili saka hinarap ang lalaki. Bakit mo ko pinagmamasdan? Siguro may balak kang halikan ako, no? Bakit? Kung sasabihin ko bang oo, papayag ka magpahalik sa akin? Hindi pa ako nasisiraan ng ulo para magpahalik sa'yo. Umalis ka nga dyan, bababa na ako. Sa halip na sundin siya ni Cameron ay mas lalo nitong isiniksik ang katawan sa kanya. Nakaramdam naman ng hindi maipaliwanag na init si Zia na magdikit ang kanilang mga katawan. Sinasabi ko sa'yo, Cameron, sa oras na halikan mo ko, manghihiram ka talaga ng mukha sa aso. Banta niya sa lalaki. Okay lang, basta matikman ko ulit ang mga labi mo. Nakita ni Zia sa mukha ni Cameron na seryoso ito nang sinabi ang mga katagang yon. Sinubukan niyang itulak ang lalaki, ngunit maagap nitong hinawakan ang dalawang kamay niya. Titig na titig ito sa mga labi niya. Pigil naman ni Zia ang paghinga. Ilang sandali pa ay naramdaman na lamang ni Zia ang malambot na mga labi ni Cameron na ngayon ay humahalik na sa mga labi niya. Wala sa sariling napapikit si Zia upang namnamin ang mga halik ni Cameron. Nung una ay banayad na halik lamang yon. Ngunit habang tumatagal ay nagiging mapusok ang mga halik nito sa kanya. Sinasabi ng utak ni Zia na pigilan niya ang ginagawa ni Cameron. Ngunit iba naman ang sinasabi ng katawang lupa niya. Natagpuan na lamang ni Zia ang sarili na tinutugon ang mga halik ni Cameron na sa tingin niya ay nagustuhan nito dahil lalo ito naging agresibo at mapusok. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Zia ang isang kamay ni Cameron na humahaplos sa kanyang hinaharap. Doon siya natauhan at ubod ng lakas na itinulak ang lalaki. Mabilis na inayos ni Zia ang suot na dress saka binuksan ng pintuan ng kotse. Ngunit maagap siyang pinigilan ni Cameron. Sorry, hindi ko sinasadya na halikan ka. Nadala lamang ako ng... Kalimutan mo na kung ano nangyari. Pero sana wag mo nang uulitin pa. Hindi ako kagaya ng mga babae mo na pumapayag magpakama sa'yo. I'm sorry, promise, hindi na mauulit, Zia. Dapat lang, dahil sa oras na inulit mo pa, pasensyahan na lamang tayo. Baka hindi ko na ituloy ang pagpapanggap bilang girlfriend mo. Nakakaunawa naman tumango sa kanya ang lalaki. Malalaki ang mga hakbang na pumasok siya sa loob ng apartment. Naiiling na lamang si Cameron na hinatid ng tanaw si Zia. Ngayon pa lamang na may babaeng tumanggi sa kanya. Aaminin niya sa kanyang sarili na kamunti na siya makalimot kanina. At higit pa sa halik ang gusto niyang makuha sa babae. Dahil sa nangyari, nagtungo ng bar si Cameron upang makalimutan ang nangyari sa pagitan nila ni Zia. Isang babae ang lumapit sa kanya at basta na lamang kumandong. Inumpisahan nitong halikan ang mga labi niya pababa sa kanyang dibdib. Pero himala atang wala siyang gana makipag-sex. Mukha pa rin ni Zia ang nakikita niya at ang malambot nitong mga labi. Inis niyang pinatigil ang babae sa ginagawang paghalik sa kanya. Stop! Ani niya sa babae. Bakit naman, Cameron? Hindi ba nagugustuhan ang ginagawa kong paghalik sa'yo? Maarting sagot ng babae. Hindi. Walang pakialam na tinulak niya ang babae at tinungga ang boteng may lamang alak. Nang gabing yon, parehong hindi nakatulog sina Cameron at Zia sa kakaisip sa isa't isa. Habang nasa trabaho ay lutang ang isipan ni Zia. Magdamag siyang hindi nakatulog. Ginugulo ni Cameron ang kanyang isipan. Ayaw siya nitong patahimikin. Kamunti kang pang mapatili si Zia nang gulatin siya ni Pauline. Ikaw pala, Pauline, may kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Napansin ko lang kasi na kanina ka palutang dyan. May problema ka ba? Wala. May iniisip lang ako. Siya nga pala, Zia. Bukas ang birthday ng mami ko. May kaunting salo-salo. Gusto kong sumama ka sa akin sa bahay para makilala mo ang mga magulang ko.
Naku, Pauline, hindi na. Nakakahiya. Hindi ang totoo niya madalas kita may kwento sa kanila, lalo na kay Mami. Natahimik naman bigla si Zia. Bukas din kasi ang kaarawan ng kanyang ina. Hey, bakit natahimik ka na naman dyan? Birthday din kasi bukas ng inay ko eh. Kaso hanggang ngayon na hindi ko pa rin siya nahahanap. Gustong gusto ko na siya makita, Pauline. Pero hindi ko alam kung saan lupalop ng mundo ko siya hahanapin. Don't worry, Zia. Tutulungan kitang hanapin ng nanay mo. Ako nang bahala sa'yo. Makikita natin siya. Sa sobrang tuwa ng dalaga ay nayakap na lamang niya si Pauline. Nakatanggap naman ng tawag si Cameron galing sa private investigator na kanyang inupahan upang hanapin ang inay ni Zia. Sinabi nito na papunta na ito sa opisina niya at may maganda itong balita tungkol sa inay ni Zia. Hindi nga nagtagal ay dumating ang private investigator na kausap niya. Anong balita? Nahanap mo na bang inay ni Zia? Yes sir, nahanap ko na siya. May bagong pamilya na siya at kasalukuyan naninirahan ngayon sa Makati. Ang asawa niya ay si Mr. Victor Hanson, ang nagmamayari ng ilang mall dito sa Pilipinas. May isa silang anak na dalaga, si Pauline Hanson, may-ari ng isang sikat na butik sa Green Hills. Pauline Hanson? Yes sir, kilala mo ba si Pauline Hanson? Not sure, pero sa pagkakaalam ko, Pauline Hanson ang pangalan ng boss ni Zia. At nasa Green Hills din ang butik nito. Sa tingin ko sir, isang tao lang sila. Mabuti akong ganon. Inabot ni Cameron ang kabuuang bayad kay Mr. Lazarus, saka ito nagpasalamat. Kaagad niyang tinawagan si Zia para ibalita ang magandang balita tungkol sa inay nito. Makalipas sa mahabang panahon, sa wakas magkikita na rin silang mag-ina. Pagkagaling ng trabaho ay dumiretso na si Zia sa kanilang usapan ni Cameron. Excited na siyang malaman sa magandang balitang sinasabi nito tungkol sa kanyang ina. Pagdating ng coffee shop, ay naroon na si Cameron. Kaagad siya naupo at hinarap ang lalaki. Ano ba magandang balita ang sasabihin mo sa akin? Natagpuan na ng private investigator ko ang nanay mo. Sa Makati siya ngayon nakatira kasama ng bago niyang pamilya. Kung gano'n, ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin ang inay ko. Gusto ko na siya makita. Bago natin puntahan ang nanay mo, may isang bagay ka pang dapat malaman. Ano naman yon? Tungkol kay Pauline Hanson. Anong tungkol kay Pauline? May kinalaman ba siya kay inay? Malaki, Zia. Anak ng iyong inay si Pauline sa bago nitong asawa na si Victor Hanson. Magkapatid kayong dalawa ni Pauline. Ngayon, alam na ni Zia kung bakit magaan ang loob niya kay Pauline. Magkapatid pala sila. Lukso ng dugo ang nararamdaman niya para kay Pauline. Salamat Cameron, dahil sa'yo nahanap ko si inay. Tatanawin ko tong malaking utang na loob. Hindi na kailangan. Masaya akong natulungan kita. Sana maging okay na kayo ng nanay mo. Sana nga maging okay na kami. Walang sinayang na oras si Zia. Kaagad siya nagpasama kay Cameron kung saan nakatira ang kanyang inay. Kung alam lang ni Zia na kapatid niya si Pauline, matagal na sana silang nagkitang mag-ina. Pero hindi. Kailangan muna niya makipagkasundo kay Cameron bago nalaman ang lahat. Nang marating nila ang villa ng mga Hanson sa Makati, ay halos maliit sa kanyang sarili ang dalaga. Naisip niya, kaya siguro nagpakasal ang kanyang ina sa ama ni Pauline dahil napakayaman nito. Ni kaunti ay walang kaya ang kanyang itay. Si Cameron na ang nag-doorbell. Hindi naman nagtagal ay bumukas sa malaking gate at lumabas ang isang katulong. Magandang hapon po. Nandyan po ba si Mrs. Aida Hanson? Ani ni Cameron sa katulong. Nasa loob po si Madam. Sino po ba sila? Pakisabi sa kanya, nandito sa labas ang anak niyang si Zia Corpus. Halatang nagulat ang katulong sa sinabi ni Cameron dahil napatingin ito sa gawin niya. Sige po sir, maiwan ko muna po kayo dito. Relax lang, Zia. Ngayon ka pa ba paghihinaan ng loob kung kailan naabot kamay mo ng iyong ina? Hindi ko kasi alam kung ano mararamdaman ko sa kanya. Oo, galit na galit ako sa kanya. Pero may parte ng pagkatao ko labis na nangungulila. Kahit anong mangyari, Zia, nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Pakiramdam ni Zia ay gumaan ang kalooban niya sa mga salitang binitawan sa kanya ni Cameron. Hindi nagtagal ay bumalik ang katulong na kanilang kausap. Pinapasok sila nito sa loob at sinabing pababa na ang kanyang ina. Zia anak, ikaw na ba yan? Napalingon bigla si Zia nang marinig ang familiar na boses. Nasa kanyang likuran ngayon ang kanyang ina na kay tagal niyang hinanap. Ibang-iba na ang itsura nito sa itsura noon. Donyan-donya ang postura nito at maraming suot na alahas sa katawan. Ako nga, Nay. Ako ang anak mong iniwan at ipinagpalit sa ibang pamilya. Hindi totoo yan, Zia.
Mahal na mahal kita at kailanman hindi kita ipinagpalit sa ibang bagay. Hayaan mo ako magpaliwanag sa'yo at ipaintindi ang lahat. Para ano pa, Nay? Matagal nang patay si Itay na dahil sa'yo. Kinitil niya ang sariling buhay dahil hindi niya matanggap na nagpakasal ka sa ibang lalaki. Congratulations, Nay. Eto ka na ngayon. Asawa ka na ngayon ng pinakamayamang businessman. Hindi na napigilan ni Zia ang sumabog sa sobrang galit sa kanyang ina. Ngunit ang galit na yon ay saglit na nawala nang maramdaman ulit niya ang yakap ng isang ina. Walang araw na hindi siya nananabik na maramdaman ulit ang yakap ng kanyang ina. Walang araw na hindi niya pinagdarasal na sana balikan na siya nito, ngunit hindi yun nangyari. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko gustong iwan ka. Hindi. Ani ng kanyang ina habang umiiyak. Kung hindi niyo gusto, bakit niyo kami pinagpalit sa iba? Bakit? Dahil sa Itay mo. Ano sinasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Dahil bata ka pa nun, Zia, kaya pinili naming itago sa'yo ang lahat. Bago ako lumuwas dito sa Maynila, matagal na kaming hiwalay ng tatay mo. Nahuli ko siyang may ibang babae. Hindi totoo yan. Yan ang totoo, anak. Ang bala ko nun ay isasama kita, pero hindi pumayag ang tatay mo. Kahit mahirap, tiniis ko ang lahat. Hanggang sa nagpa siya kung kunin ka na sa iyong tatay. Pero hindi siya pumayag, nagalit siya sa akin. Sinabi niyang sa oras na magpumilit pa akong kunin ka, ay tuluyan ka na niyang ilalayo sa akin at yun ang hindi ko papayagan. Kahit mahirap, tiniis ko ang lahat, anak. Hanggang sa magpakasal kami ni Victor, hindi nagtagal ay nabalitaan ko nagpakamatay ang tatay mo dahil iniwan siya ng babae niya. Hindi ako ang dahilan kaya siya nagpakamatay, anak. Kung totoo ang sinasabi mo, Nay, bakit hindi mo ko kinuha nang mamatay si Itay? Bakit? Ginawa ko yon, Zia, pero hinarangan ako ng tiyagsaling mo. Dahil yun daw ang gusto ng tatay mo. Hanggang sa nabalitaan kong inuwi ka nila sa kanilang probinsya. Kahit malayo ka sa akin, walang araw na hindi kita naiisip. Mahal na mahal kita, Zia. Hindi alam ng dalaga kung sino ang paniniwalaan. Sa totoo lang ay naguguluhan na siya. Pero hindi niya may pagkakaila na miss niya ng sobra ang kanyang ina. Naalis na kami. Salamat sa oras mo, Mrs. Hanson. Please, Zia, huwag kang umalis. Huwag mo kong iwan. Umiiyak nitong pakiusap sa kanya. Ngunit walang pakialam na hinila ni Zia si Cameron palabas ng bahay ng mga Hanson. Habang nasa biyahe ay iyak ng iyak si Zia. Inihinto ni Cameron ang sasakyan. Ginagap nito ang isang kamay niya. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lamang ako. Willing ako makinig sa'yo hanggang sa gumaan ang kalooban mo. Salamat, pero gusto ko muna mapag-isa. Gusto mo bang uminom kahit konti? Para kahit papano mabawasan ang bigat na nararamdaman mo. Nagpatianod na lamang si Zia sa lalaki. Iniisip niya, maganda nga siguro kung uminom siya kahit konti para mailabas ang sama ng loob ng kanyang kinikimkim. Humantong sila sa isang bar. Si Cameron na ang umorder ng iinumin niya. Habang umiinom, ikinukwento niya lahat kay Cameron ang istorya ng buhay niya. Wala siyang inilihim sa lalaki. Nagising si Zia sa sinag ng araw na nanggagaling sa bintana. Ako mambabangon na sana siya nang maramdaman na may nakayakap sa kanya. Ganun na lamang ang palalaki ng kanyang mga mata nang makita kung sino ang lapastangan ang nakayakap sa kanya. Sa labis na inis ay itinulak niya ang lalaki, dahilan upang mahulog ito sa sahig. Ngunit naistatwa si Zia nang mapagmasdan ang kahubaran ni Cameron. Wala sa sariling sinilip niya ang katawan sa ilalim ng kumot. Halos mapasigaw si Zia nang makitang wala siya ni isang saplot sa katawan. Walang hiya ka? Anong ginawa mo sa akin? Galit niyang tanong kay Cameron na ngayon ay nakabihis na. Ano sa tingin mo? Nakangisi nitong sagot sa kanya. Walang hiya ka talaga, Cameron. Sinamantala mong kahinaan ko. Anong kahinaan mo? Bakit hindi mo alalahanin kung ano nangyari kagabi at kung sino sa ating dalawang naunang nagpakita ng motibo? Sinasabi mo ba na ako nagbigay ng motibo sa'yo? Kaya may nangyari sa atin? Exactly. Siyempre, lalaki ako, madaling matukso. Lalo na kung palay na mismo ang kusa lumalapit sa akin. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Nagsisisi ako na pinagkatiwalaan kita. Hindi matanggap ni Zia na sa isang iglap lamang ay wala na ang kanyang puri. Nang matapos magbihis ay walang paalam na iniwan niya sa hotel si Cameron. Galit siya sa lalaki. Sinamantala nito ang kanyang kahinaan. Kahit patong-patong na ang problema ay pinilit pa rin ni Zia ang maging matatag at ipakitang kaya niya. Ilang araw na siyang sinusuyo ni Cameron, ngunit hindi niya ito pinapansin. Galit pa rin siya sa ginawa nito sa kanya. Ngunit isang gabi ay pinuntahan siya nito sa apartment.
Akmang pagsasarahan sana niya ito ng pinto, ngunit maagap nitong naiharang ang katawan. Aalis ka dyan o iipitin kita? Matapang niyang sabi sa lalaki. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, gusto mo ikausapin pa kita? Please, listen to me, Zia. Hayaan mo ako magpaliwanag kung bakit may nangyari sa atin. Naiyak ko marinig ang mga paliwanag mo. Nagkamali ako na pinagkatiwalaan kita. Ang akala ko'y mapagkakatiwalaan ka, pero hindi pala. Kaya nga magpapaliwanag ako sa'yo. Pakinggan mo muna kasi ako bago ka magalit. Ayoko marinig ang mga paliwanag mo. Umalis ka na. Ayaw na kita makita kahit kailan. Walang nagawa si Cameron kundi ang umalis na lamang. Sa halip na umuwi ay sa bahay ng kaibigang si Reynold siya nagpunta. Ano ba kasi ang totoo nangyari bro? Siya ba talaga nagbigay motibo sa'yo? O ikaw mismo? Okay, fine. Aaminin ko sa'yo. Ako na una. Hindi ko kasi napigilan ng sarili ko na angkinin siya. Oo, hindi niya napigilan ng sarili na angkinin ng dalaga. Weird man pakinggan pero may kutob siyang attracted siya kay Zia. Pero bakit? Dahil gusto ko siya. O mas tamang sabihin na mahal ko na siya. Wow, congratulations bro. Finally, natuto ka na rin magmahal. Natutuwang sabi ni Reynold. Tama ka. Basta nagising na lamang ako na mahal ko na siya. Masaya ako dahil sa wakas natuto ka na rin magmahal. Ang gawin mo, suyuin at ligawan mo si Zia hanggang sa makuha mo ang kanyang puso. Tinapik siya sa balikat ng kanyang kaibigan. Tama ito. Kailangan niya suyuin at ligawan ng dalaga hanggang sa makuha niya ang puso nito. Simula nga nun ay araw-araw siya nagpapadala ng mga bulaklak at chocolate sa dalaga. Baliwala lamang sa kanya kahit araw-araw siya nitong ipinagtatabuyan at sinusungitan. Hoy Zia, hanggang kailan mo pa pahihirapan si Cameron? Mukhang seryoso naman siya sa panliligaw sa'yo. Hindi na ako naniniwala sa kanya dahil sinungaling siya. Grabe ka naman friend, malay mo naman nagbago na siya tapos na-realize niya na mahal ka pala niya. Wala akong pakialam, bahala siya sa buhay niya. Galit ako, period. Ang akala ni Zia ay titigilan na siya ni Cameron sa oras na sungitan at baliwalain niya ito. Ngunit iba ang nangyari. Mas lalo ito naging porsigido sa panliligaw sa kanya hanggang sa isang gabi. Habang mahimbing silang natutulog ni Rita ay bigla na lamang sila nakarinig ng kumakanta na nanggagaling sa labas. Anong ingay ba yon? Sa tingin ko may nanghaharana sa labas natin. Wait, hindi kaya si Papa Cameron ang nasa labas at hinaharana ka niya? Naku, imposible yung sinasabi mo. Upang makasigurado, tumayo si Rita. Binuksan nito ang bintana at hindi nagtagal ay nagtititili ito. Inutusan siya nito na lumapit sa bintana. Kahit ayaw niya ay sinunod pa rin niya ang kaibigan. Hindi makapaniwala ang dalaga na makita si Cameron na kumakanta. May kasama itong dalawang lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang mga kasama nun ni Cameron sa bar nang una niya itong makita. Nang matapos kumanta si Cameron, ay pinagbuksan ito ng pintuan ni Rita. Ngumiti ito sa kanya nang makita siya. Mula sa likuran ng lalaki ay iniabot nito sa kanya ang 100 ng pulang bulaklak. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Inis niyang tanong sa lalaki. Sorry kung makulit ako. Umaasa kasi ako na makukuha ko ang puso mo. Alam ko hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo. Pero gusto kong malaman mo. Mahal kita. Seryoso ka ba, Cameron? Mahal mo ako? Oo, mahal na mahal kita, Zia. At gagawin ko lahat upang mahalin mo ko. Hindi na kailangan. Mahal din kita, Cameron. Matagal na. Sigurado ka? Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre, gusto. Pero kailan pa? Simula nung una nakita kita, kailan sobrang yabang mo. Kaya nainis ako sa'yo. Ang akala ko magiging maayos na tayo sa oras na tanggapin ko ang alok mo sa akin. Pero tuluyang nawala ang pag-asa ko na mamahalin mo din ako nang may nangyari sa atin. Iniisip ko kasi, wala na, tapos na. Nakuha mo na kasi ang isang bagay na pinakaiingatan ko. No, hindi yan totoo, Zia. Ang totoo niyan, mas lalo kitang minahal. Nang malaman kong ako ang unang lalaki sa buhay mo, yung tungkol sa pagpapanggap mo bilang girlfriend ko, wala na yon. Gusto kong maging official ang relasyon natin at nakahanda akong pakasalan ka, sa kahit saang simbahan man. Napaiyak na lamang si Zia nang marinig ang mga katagang yon. Hindi niya inaasahan na mamahalin din siya ng isang Cameron Andaya. Mabilis naman siya niyakap ng lalaki habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Kinabukasan, magkahawak kamay silang humarap sa mga magulang ni Cameron upang sabihin ng totoo tungkol sa kanilang dalawa.
Pareho pa sila nagulat nang malamang alam ng mga ito na nagpapanggap lamang sila noon. Napakasaya ni Zia dahil simula na maging sila ni Cameron ay pinatunayan nito sa kanya na siya lang ang babae sa buhay nito na hindi na ito titingin sa iba. Isang araw habang naka-duty sa trabaho ay nilapitan siya ni Pauline. Hindi pa rin ito alam na magkapatid silang dalawa. Sa bagay, hindi rin naman alam ng inay niya na matagal na siya nagtatrabaho sa butik ng anak nito. Pwede ba tayo mag-usap kahit sandali lang? Oo naman, tungkol saan ba ang pag-uusapan natin? Alam ko na ang lahat, Ate Zia, na magkapatid tayong dalawa. Kaya pala ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Yun pala, ikaw ang Ate Zia ko. Paano mo nalaman na magkapatid tayo? Nagpunta dito kahapon si Mami. Nagulat siya na makita ka. Gustong-gusto kanya lapitan, pero natatakot siya baka magalit ka na naman sa kanya. Mahal na mahal ka ni Mami. Araw-araw siyang umiiyak sa tuwing hawak niya ang picture mo. Matagal ka na niyang gustong kunin sa tita mo, pero ayaw ka nilang ibigay kay Mami. Kung ganun, nagsasabi ng totoo si Inay? Yes, ate. Saksi kami ni Daddy sa pangungulila niya sa'yo. Dahil sa nalaman ay tinawagan ni Zia ang kanyang tiya Saling upang alamin ang katotohanan. Gusto niyang malaman ang totoo. Nung una ay nag-aalangan pa magsabi ang tiya Saling niya, ngunit hindi niya ito tinigilan hanggat hindi nalalaman ang katotohanan. Mabuti na lamang at nakonsensya din ito, kaya napilitang magsabi ng totoo sa kanya. Halos hindi makapaniwala ang dalaga nang malaman mula sa kanyang tiyahin na totoo lahat ang sinasabi ng kanyang ina. All this time, nagtanim siya ng galit sa kanyang ina sa paniniwalang niloko nito ang itay niya at naging dahilan ng pagpapakamatay nito. Gustuhin mang magalit ni Zia sa ama ay para ano pa, matagal na itong nananahimik sa kabilang mundo. Samantalang silang mag-ina ay pwede pa mag-umpisa ng panibagong yugto na magkasama. Ayaw na magsayang pa ng oras ni Zia. Masyado ng maraming panahon ang nasayang sa kanilang mag-ina dahil sa isang kasinungalingan. Sinamahan siya ni Cameron na magtungo sa bahay ng mga Hanson upang kausapin ang kanyang ina at humingi ng tawad. Masaya sila nitong hinarap. Sa labis na hiya ay hindi alam ni Zia kung ano ang uunahin. Mabuti na lamang at nasa tabi niya si Cameron. Nandito ako, Nay, para sabihin sa inyo na alam ko na ang lahat. Nagkausap na kami ni Chang Saling. Pati namin niyang lahat sa akin. Sorry kung hindi ako naniwala sa iyo. Sorry kung hindi ko kayo pinakinggan. Sorry kung naging matigas ang puso ko sa inyo. Sana mapatawad niyo ako. Wala na yon sa akin, anak. Patakbo niyakap ni Zia ang kanyang ina. Kay tagal niyang hinintay ang pagkakataong mayakap ulit ito ng kay higpit. Pakiramdam ni Zia na mga sandaling yon ay gumaan ng kanyang kalooban. Nawala ang bigat sa kanyang dibdib na ilang taon niyang dinala. Ang balak sana ni Zia ay dalaw-dalawin na lamang niya ang kanyang ina, ngunit hindi ito pumayag maging si Pauline. Gusto ng mga ito na sa malaking bahay na siya tumira. Ayaw sana ni Zia, nahihiya kasi siya sa daddy ni Pauline. Pero ito na mismo ang nagsabing doon na siya tumira upang magkasama sila mag-ina. Kagaya ng kanyang itay ay mabait din ang daddy ni Pauline. Sa katunayan, gusto nitong tawagin siya nito na daddy. Wala nang mahihiling si Zia. Kumpleto na ulit siya, kasama ang kanyang ina at ang lalaking mahal na mahal niya. Ngayong maayos na ang lahat sa inyong mag-ina, baka naman pwede ang kasal naman natin ang asikasuhin natin. Nagulat si Zia sa sinabi ni Cameron. Hindi niya inaasahan na babanggitin ulit nito ang salitang kasal. Kasal natin? Yes, my dear future wife. Sandali, wala akong maalala na nag-propose ka sa akin. Kailangan pa ba yon? Napapakamot na ulo na tanong sa kanya ni Cameron. Abay, syempre, hindi naman pwedeng basta mo na lamang akong dadalhin sa simbahan. Kunwaring sabi niya pero ang totoo ay sinusubukan lamang niya ito. Susunduin kita mamayang 7 p.m. Gusto ko, ikaw ang pinakamagandang babae mamaya. Oo naman, kaya nga patay na patay ka sa akin eh. Natatawa niyang sagot sa lalaki. Oo na, wag mo nang ulit-ulitin. Ani ni Cameron sabay nakaw ng halik sa mga labi niya. Alas 5 pa lang ng hapon ay aligagana si Zia sa paghahanap ng isusuot na damit, bagay na napansin ni Pauline. Kanina ko pa napapansin na hindi ka mapakali, ate. May problema ba? May date kasi kami mamayang 7 p.m. ni Cameron. Hindi ko alam kung anong susuotin ko. Yun lang ba ang problema mo? Wait lang, marami akong dress sa kwarto na hindi ko pa naisusuot. Di ako kakasya yun sa'yo. Naku, salamat Pauline.
Pasensya ka na ha, hindi pa kasi ako nakakapamili ng mga bagong damit. Walang problema ate. Ako na din ang mag-aayos sa'yo para maganda ka mamaya sa mga mata ni kuya. Natutuwa si Zia dahil napaka-supportive na kapatid sa kanya ni Pauline. Pagbalik nito ng kwarto ay may dala na itong 4 na klase ng dress. Pinili niyang isuot ang simpleng black dress pero sosyal kung titignan. Hinayaan lamang niya na itali ang mahabang buhok na lalo nagpalutang sa kanyang kagandahan. Eksaktong 6:30 ng gabi nang sunduin siya ng driver ni Cameron at dalhin sa isang 5-star hotel. Kaagad niya nakita si Cameron na nakaupo sa bandang gitna. Ngumiti ito sa kanya at pinaghila siya ng upuan. Napakaganda mo. Salamat, pero ngayon lang ba? Siyempre, araw-araw ka maganda sa mga mata ko. Asus, binola mo pa ako. Nagtaka pa si Zia na makita maraming pagkaing in-order si Cameron. Ang dami naman yata niyan, mauubos ba natin yan? Hindi pa man nakakasagot si Cameron ay nakita ni Zia na paparating ang kanyang ina kasama si Pauline at ang daddy nito. At syempre ang mag-asawang Andaya. Hindi mo naman sinabi sa akin na pupunta pala dito ang mga magulang mo at sina inay. Dahil gusto kong sorpresahin ka. Gusto kong masaksihan nila ang pagpopropose ko sa'yo. Ha? Magpopropose ka sa akin? Hinintay lamang ni Cameron na makaupo ang kanilang mga magulang bago umpisahan ang pagpopropose sa kasintahan. Hindi rin nawala sa importanteng araw na yon ang dalawang kaibigan niya at best friend ni Zia na si Rita. Gusto niyang masaksihan ng malalapit sa kanila ang gagawin niyang pagpopropose sa kasintahan. Alam ko, hindi maganda ang una nating pagkikita. Nagumpisa tayo sa away at asaran. Pero sisiguraduhin ko na matatapos tayo ng masaya at punong-puno ng pagmamahalan. Hindi ako sanay na manligaw, lalo na ang mag-propose. Masanay kasi ako na akong sinusuyo ng mga babae. Pero noon yon, hindi na ngayon. Dahil binago mo ako, Zia. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal. Zia Corpus, gusto kitang makasama sa araw-araw ng buhay ko. Mula sa pagising hanggang sa pagtulog ko. Pwede mo ba akong pakasalan at samahan hanggang sa pagtanda ko? Hindi na napigilan ni Zia ang maiyak sa harapan ni Cameron. Masayang masaya siya dahil sa wakas matutupad na ang pangarap niyang maikasal sa lalaking mahal niya. Oo Cameron, magpapakasal ako sa'yo. Kahit kailan mo gusto. I love you. Umiiyak niyang sabi sa lalaki. Mahal na mahal kita Zia. Binago mo ako at tinuruan magmahal. Naluluha naman si Amelia habang pinagmamasdan ang anak na si Cameron. Parang kailan lang ay baby pa ito. Ngayon ay mag-aasawa na ang kanilang nag-iisang anak. Pasimpleng hinawakan ni Charles ang isang kamay niya. Huwag ka nang umiyak, gagawa na lamang tayo ng bagong baby. Bulong nito sa kanya na kinatawa niya. Kung kaya mo pa, hamon niya sa asawa. Makalipas ang 1 taon ay naganap din ang pag-iisang dibdib ni Zia at Cameron na dinaluhan ng lahat. Nag-uumapaw ang kasiyahang nadarama ni Zia dahil ramdam niya kung gaano siya kamahal ni Cameron. Walang iba maririnig sa simbahan na yon kundi hiyawan at palakpakan ng mga taong dumalo sa kanilang kasal. Naging masaya ang pagsasama nila ni Cameron bilang mag-asawa. Tinupad nito ang pangako sa kanya na siya lang ang nag-iisang babaeng tinitignan nito. Hindi nagtagal ay nabuntis si Zia sa kanilang panganay. Nalabis nilang kinatuwa maging ang kanilang mga magulang. Wala na mahihiling pa sa Panginoon si Zia dahil natupad na ang lahat ng kanyang pinapangarap. Natatawa na lamang si Zia sa tuwing naaalala kung paano sila nag-umpisa ni Cameron. Sino mag-aakala na mapapabago niya ito at matututo ito magmahal at maging mabuting asawa sa kanya. Simula ng mga anak si Zia ay nahati ang kanyang oras sa mag-ama, dahilan upang mapabayaan niya ang kanyang sarili. Ang gusto sana ni Cameron ay kumuha ng yaya na siya mag-aalaga kay baby Chinchin at isang katulong na siya maglilinis ng bahay. Ngunit tumutol ang kanyang asawa. Mas gusto niya na siya mismo ang mag-aalaga ng kanilang anak. Isang umaga, kakatapos lamang ni Zia na maligo nang mapatingin sa malaking salamin. Ang laki na ng pinagbago ng kanyang itsura. Malayong malayo sa dating Zia na hindi naman sosyal pero alagang-alaga naman ang sarili. Ngayon kasi ay unti-unti na niyang napapabayaan ang sariling katawan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at buwan ay napapansin niyang palaging ginagabi sa pag-uwi ang asawa. Bagaman kinakabahan na sa mga kinikilos ni Cameron ay pinili pa rin niya na pagkatiwalaan ito. Pinanghahawakan niya ang pangako nito sa kanya na siya lang ang nag-iisang babaeng mamahalin nito.
Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang kaarawan na labis niyang kinalungkot dahil hindi naalala ni Cameron. Maaga kasi itong pumasok ng opisina. Ngunit pagsapit ng tanghali ay umuwi ng bahay si Cameron at may dala ito na 100 bulaklak. Bakit ka umuwi? May nakalimutan ka ba? Ani ni Zia sa asawa. Wala naman. Gusto ko lang sunduin ng napakaganda kong asawa. Happy birthday. Salamat sa pag-aalaga sa amin ni Chinchin. Na kahit pagod ka na, hindi ka nagrereklamo. Dahil dyan, mas lalo kita minahal, Zia. Napaiyak na lamang si Zia sa mga sinabi ni Cameron. Buong akala niya ay nakalimutan na nito ang kanyang kaarawan, pero hindi pala. Talaga? Mahal mo pa rin ako kahit ganito ang itsura ko? Walang nagbago. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa mga mata ko. Mahal na mahal kita. Wala nang sinayang na sandali si Zia. Siya na mismo ang humalik sa asawa na kagad naman itong tinugon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay mabilis siyang binuhat ng asawa paakyat ng kanilang kwarto. Teka muna, ang akala ko ba aalis tayo? Oo, pero mamaya na. Gusto kong tayong dalawa muna ang mag-celebrate ng birthday mo. Ani ni Cameron sabay kindat sa kanya. Kinikilig na tumango si Zia sa asawa at nagpatianod sa gusto ni Cameron. Nang matapos ang mainit na pagtatalik, ay sabay silang natulog na may malapad na ngiti sa mga labi habang magkayakap ng mahigpit.